Abaw, ang dami ng mangunguha tayong kalamansi. Ang lalaki na oh. Nakakatuwa. Kasi maraming bunga eh. Para hindi na tayo bumili. Ngayon lang ako nakapunta sa farm pagkagaling namin sa Cavite. Nagdala kami ng mga konsumo ni Richard. At ito na nga ang resulta ng bagyo. Ayan yung aratilis. Isang puno na lang ang natira. Buti yung balimbing ay nandun pa rin. Nakakatuwa ang mga gulay na tanim ni Richard. Ang lalaki na ng okra at madaming bunga. Kukuha ako dyan mamaya ng okra at dadalhin ko sa amin at nang may maiulam. Paborito ko ang okra. Yung tanim kong okra sa bahay, isang puno pa lang ang namumunga. Nakakatuwa ang mga tanim naming kalamansi. Isang buwan at kalahati lang akong hindi nakapunta, biglang nagsilakihan ang mga puno nila. Dahil siguro maulan nung wala kami, kaya ayan, biglang naglakihan ang mga kalamansi. At ang nakakatuwa pa, ang lalaki ng bunga nila ngayon. Ang mga manok sa cording area parang hindi nadadagdagan dahil pag may bagong tali ay may nabibenta din agad, kaya parang walang nadadagdag sa mga tinatali sa cording area. Pati yung tanim kong kangkong biglang dumami. Tinusok ko lang dyan yung tangkay ng kangkong nung nagsigang ako, biglang dumami na sila ngayon, palibhasa umulan. At yung tanim naman ni Richard na kamote, ayan, biglang dumami rin. Sana magkaroon ng laman para meron kaming pwedeng ilagang kamote. Ayan yung dalawang aratilis. Akala ko yan ang natumba nung bumagyo. Yung nasa may tapat pala ng kubo ang natumba. Tatlong supang kasi yung aratilis sa may tabi ng kubo. Buti na lang hindi sa kubo natumba yung aratilis. Buti na lang hindi yung puno ng aratilis na pinagkabitan ng water pump ang natumba. Kung hindi, malamang nawarak ang mga tubo ng aming water pump. Kaya sinabihan ni Jayfern si Richard na sa susunod kapag may masamang panahon, salayin na agad niya ang mga puno para hindi mabuwal ng malakas na hangin. Mangunguha ako ng kalamansi. At walang kalamansi sa bahay. May bunga ulit ang pinya. Ang pinya. Ang lalaki ng kalamansi. Oh, daming bunga. Nilipat mo pala ito ditong lemon? Yan ang pinakamatandang broodcock namin ngayon. Ang aming original lemon broodcock. At ito, saging, may bunga na ulit. Nung umalis ako, wala pa itong bunga. Ngayon may bunga na ulit. Pangalawang bunga na niya. May tanim ding patulog ito. Wala pa lang daw bunga na mumulaklak pa. Lang. Nakakatuwa. Tingnan dito, walang bunga. Ayan ang mga kamutong kahoy. Ito yung dalandan. Pinanimaniksod ng sili. Ang sili. Madilim na. Bagod na yan. Haba. Maghahaponan na. Ilan pang lalaki dyan, Ichad? 19. Tinatay namin mga inahin. Ay, ano na pala yun, Ichad? Butas-butas na. Gawa na ng manok. Nandyan pa may ginagawa ng kain. Dami siguro natutupak na. Oh. Butas-butas na ang pawid na bubong ng kubo dahil laging kinakaykay ng mga manok. Bago pa dumilim ay nanguha na agad ako ng kalamansi. Nakakatuwa, ang lalaki na ng bunga ng kalamansi namin ngayon. Gunting ang pinamputol ko sa kalamansi para hindi agad mabulok ang mga kukuhanin kong kalamansi. Ibibigay ko pa kasi yan sa aking hipag. Ang kamay ko may mga gasgas na naman. Yan ay palatandaan na naman ng mga kalmot ng manok. At dahil nakalimutan kong dalhin ang aking cellphone holder, ayan, nahirapan akong pumitas ng mga kalamansi. Kinamay ko na pero mahirap pa ring maputol ang tangkay.
Sa pangalawang puno ay ipinatong ko na ang cellphone ko sa upuan kaya iyan maalwan ko nang napitas ang mga kalamansi. At yan, kinuhanan din ako ni Richard ng mga okra. Nalaki pala yan ng ganyan ng kalamansi, ano? Madami-dami din akong nakuhang kalamansi, halos 1 kilo. At yan, inabot na kami ng dilim. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!